Ito po ang sinabi ni Malutikia. Naniniwala si political strategist Professor Malutikia na hindi inosente si Pangulong Marcos sa mga insertion sa 2025 national budget. Correct. Ayon po kay Tikia, Malutikia, ito raw po, si BBM daw po, paano siyang, ayan no, questionable ang sinasabi ni BBM na hindi siya madadawit sa issue ng flood control anomaly. Ayan. At siya po ay sumasang-ayon din sa pahayag ni BP Sara na nagtataka kung bakit napakakampante ni Pangulo sa issue. Ayon pa kay Tikia, dahil siya mismo ang pumirma ng national budget, tsak alam niya kung saan ilalaan ang pondo. Ibig sabihin, hindi inosente si Marcos Jr. hinggil sa insertion. Yan po ang mga pahayag ng political strategist Professor Malu Tikia. Okay, tama po yan, no? Kung ikaw po ang pumirma, alam niyo po, ako bilang pinuno dati ng isang maliit na ahensya ng pamahalaan, isang maliit na opisina ng pamahalaan, hindi mo pwedeng ikatwiran na pumirma ka tapos wala kang alam, no? Lahat ng nilalagay mo yung pirma mo, no, mas nakakahiya yung aaminin mo na wala kang kinalaman basta pumirma ka na lang. Ay hindi po mas hindi ka una kung yung pagpirma mo ay napapirma ka sa isang kaduda-duda o merong anomalyang transaksyon at ikaw ay nakapirma, pinakamahina po na pwede mong matatakasan mo yung pirma mo sa pamamagitan ng pagsasabing hindi mo alam. Imposible. Kaya ka nakapirma dyan dahil alam mo dapat. Ayan, kaya yan po nagmumula yung sinasabi ni Tikia. Pero ako po naniniwala na talagang hindi alam ni BBM yan. Ayon nga kay BP Sara. Kasi ako rin marami kong pinagtatakhan di ba? Bakit galit na galit si BBM na after 3 years ng kanyang pamumuno, galit na galit siya na may natuklasan siya na flood control o mga ghost project, no? Nagtataka ako kung saan nagmumula yung galit, pero nung naikwento po ni BP Sara, na wala naman, hindi naman nagtatanong yan, walang binibigay na direksyon. Ngayon alam ko na, wala talaga sa kanya yung pamumuno, ni hindi niya po alam yung command responsibility, ni hindi niya po alam na kung ikaw po ang pinuno, hindi ka na pwedeng magturo pa ng iba. Ikaw na yung pinakamataas na pinuno eh. Wala ka ng ibang pwedeng ituro. Is either kapabayaan mo lang yan o wala kang alam sa trabaho mo. Mas masakit po, no? Mas masakit po para sa akin kung ikaw po ay isang leader, mas masakit na aminin na wala kang alam sa trabaho mo, pirma ka lang ng pirma. Kaysa masabi na alam mo yung na mayroong mga insertion dyan sa budget. Hindi mo na iligtas yung sarili mo tuwing sasabihin mo na wala kang alam. In the first place, bakit ka pa nariyan kung wala ka naman palang alam? Hindi ka naman pala marunong mamuno. Bakit ka pa nag-i-stay? Ibigay mo na yan sa marunong mamuno. Yun yung katumbas nung pagtanggi mo na wala kang alam, wala kang kinalaman. Imposible na wala kang kinalaman. Di ba nga, sa'yo na rin nagmula na pinasa mo lahat yan? Wala kang nilagpasan at pinagmamalakihan din ni Bersamin na talagang napupuyat ka dyan sa kababasan ng mga bago mo pirmahan. Kaya imposible na pwede nyong iligtas yung sarili nyo pag may pumalpak doon sa pinirmahan mo. No po yun. Ipagpalagay mo nang hindi mo binasa once na pinirmahan mo. Hindi na talaga po pwedeng wala kang kinalaman. Yung pirma mo mismo ay nangangahulugan na yun, alam mo na yun. So kung may kapalpakan dyan sa budget,
O, at ikaw ang huling message sa budget. Kaya yung meron din nagtatanggol kay Martin Romualdez eh. Hindi raw pumirma si Martin Romualdez sa BICAM report. Kahit ba hindi ka pumirma eh. Pumirma ka tsak nung tapos na yung budget. Pepirmahan ba yan ni BBM nang hindi ka nakapirma? Pero yun mo yun, pinalusot mo yung BICAM na hindi ka pumirma. Eh, malaking ka. Kaya yung mga palusot po nila, hindi po sila nakakalusot eh. Yung pagpapalusot po na ginagawa ng mga taong to, nangangahulugan na in the first place, hindi na kayo dapat nag-i-stay dyan sa tungkulin nyo dahil wala pala kayong kinalaman sa nagaganap. Okay. Ito pa po ang sinabi ni Auntie Claire. Iniutos na po ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at gagawin yung catch-up plan. Ang gandang pakinggan, di ba? Iniutos na po ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classroom. Agaran? Alam mo ba kung ilang taon na nanunungkulan yung amo mo? Agaran pa rin ba yan? Alam mo, si BBM, tumutugon lang sa, alam mo yun, yung tumutugon lang sa salita kung may mainit na issue. Mainit na issue po ngayon dahil natuklasan na 22 lang. Gobyerno ni BBM yan nagpatayo ng 22 classroom. Alam mo, mga ganyang salitaan, Mr. President at Auntie Claire, pwede po yan kung kauupo nyo lang. Iniutos na ng Pangulo ang agarang matugunan. Mag-aapat na taon ka ng presidente. Inutos mo ngayon pa lang. Di ko na maintindihan kung ano ang tawag sa inyo, Mr. President. Tama ba yun? 4 na taong ka ng presidente, ngayon ka lang mag-uutos na agaran tugunan. Hindi na agaran yan. Yan yung mga tinulugan mong problema. Hindi na po agaran yan. Hindi, yung utos na yan, nagre-react lang si BBM sa negative na mga balita. Hindi po talaga siya. Ang ibig sabihin po niyan, kung 22 lang po ang nayari yung classroom ng 1 taon, grabe pong kapabayaan yan. Nangangailangan ng classroom ang ating mga estudyante. Tapos, iniutos na po ang agaran. Agaran pa ba yan? 4 na taon ka na, mag-4 na taon ka ng presidente, 22 classroom lang na pagawa mo, tapos iuutos mo ng agaran, patapos na yung termino mo, agaran ba tawag dyan? Kaya kita nyo po, alam nyo na kung sino yung problema eh. Hindi na po obra na, mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga, walang katapos ang pag-imbestiga. Tama po yun. Tama ba yung badong na sinasabi nila na matagalan? Opo. Pero yun yung panahon paninoy-noy yung kaso nila in railing. Ngayon lang nagkaroon ng final decision. Hindi pa nga final yan eh. Kung na-convict pa si Enrile, i-aapila pa yan. Oh. Talagang matagal po sa proseso ng kasuhan. Napakatagal po. Kaya nga dapat hindi na umabot doon. Dapat bilang gobyerno, dapat hindi mo inaalaw na magkaroon ng ganyang kalawak na nakawan. Kasi kung ang solusyon mo sa nakawan ng 3 taon, sa termino mo, ninakawan tayo ng 3 taon at ihahablang mo lang yung mga magnanakaw, 2 pangulo na po ang makakalipas bago yan mahatulan. Ubos na yung yaman natin. Buti sana kung kaya niyong pigilan. 2026, ano sabi ni Boy Tokes Dizon sa isa sa kanyang sangkatutak na press conference? Wala na akong magagawa. Kasi na-draft na raw yung 2026 NEP. Wala ka nang magagawa.
Mag-resign ka kung wala kang magawa. Ang ibig niyang sabihin, tapos na yung NEP, hindi mo na pwedeng baguhin. Kahit alam mo na na may mga karga na, kahit alam mo na na may mga patong na dyan yung mga magnanakaw, kahit alam mo na na may budget na sa DPWH na nanakawin, wala ka pa rin magagawa, Dison. Tama yan. Si Inday Sara, alam mo, nung natuklasan niya na meron siyang hindi pwedeng galawin sa budget ng DepEd, meron siyang mga bagay na manunood lang siya, hindi niya pwedeng galawin kahit siya yung sekretary. Alam mo kung ano ginawa niya, Dison, ni Inday Sara? Nag-resign as DepEd Secretary. Bakit? Kasi wala siyang magawa. Kontrolado ron ni Martin at saka ni Saldi ko yung budget na dinagdag sa DepEd eh. Wala siyang kinalaman. Oh. Eh bakit pa ako narito? Sabi ni Inday Sara. In-expose niya na lang sila Martin pero nag-resign siya. Ikaw, kailan ka magre-resign dahil inutil ka? Inutil na po ang tawag doon once na hinawakan mo yung isang departamento. Ikaw na nga yung nagtatanggol ng ano eh, ng budget mo tapos sasabihin mo wala kang magawa. Kalokohan yan. Tapos na po. Si Enrile po, hindi na po yan kinakailangang patawarin kasi acquitted na. Wala na pong pagkakasala. Napawalang sala na po.